Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan kay Ben. Magandang hapon, Pinuno. Nais ko sanang ibahagi sa inyo ang aming karanasan ng aking pamilya. Isa ito sa mga karanasan ko, Pinuno, na hinding-hindi ko malilimutan magpahanggang sa ngayon. Napakahirap limutin ang pangyayaring yon sa kadahilanang nakita mismo ng dalawang mga mata ko ang pangyayaring yon. Umpisahan na natin ang kwento. Sa pagkakatanda ko, nasa bandang Agosto ng taong 1990 naganap ang pangyayaring ito. Sa lugar ito ng Kalbayog. Noong mga taong yan, Pinuno, ay kasalukuyan akong nagbibinata. Nasa edad 18 gulang pa lamang ako. Ang kinalakihan kong pamilya noong mga panahong yon ay hindi naman gaanong karangyaan. Yung tama lang. Namumuhay kami noon nang hindi nag-aalala sa pagkain namin sa bawat araw. Ang ginagawa ko noon ay patambay-tambay lamang sa tuwing walang pasok. Palagi kasi kaming naglalakad noon ni Bert dito sa aming lugar. Di naman gaanong bundok dito dahil sa isa itong barangay. Di pa noon karamihan ang nakatira dito at kokonti pa lang din ang mga sasakyang dumaraan. Sumapit ang bakasyon at masayang-masaya kami ni Bert. Bale yun lang kasi ang pagkakataon namin na hindi mag-aral sa bawat araw na dumaraan. Mahigpit kasi ang mga magulang ko, Pinuno, lalo na sa pag-aaral. Ayaw ng mga ito na merong nagbubulakbol sa kanilang mga anak dahil sa naniniwala ang mga yon na mabibigyan kami ng magandang buhay pagdating ng panahon kung kami ay makakapagtapos ng pag-aaral. Di naman sila nagkamali, Pinuno. Kaya napakalaki ng utang na loob ko sa aking mga magulang dahil sa pagsusumikap ng mga ito na maitaguyod ang aming pag-aaral kahit sila ay nahihirapan. Pasensya na, Pinuno, medyo mahaba yung simula. Isang araw, pumunta si Bert sa aming tahanan. Umagang-umaga pa yon gawa ng meron kaming pupuntahang lugar noong mga oras na yon. Magandang umaga ho, Aling Pasing. Andyan ho ba si Ben? Wika ni Bert nang makita nito ang aking ina. Oo, Bert. Nandun yun sa kanyang silid. Puntahan mo na lang. Huwag kayong magpupunta kung saan-saan, ha? Paalala ng aking ina. Nang marinig ito ni Bert ay agad din namang pumasok yon sa aking silid. Sanay na yon, Pinuno, sa amin dahil sa itinuturing na itong kapamilya namin. Mabait din naman ang aking mga magulang, Pinuno, kaya hindi naiilang dito si Bert. Uy, Ben! Ano na? Anong oras na, oh? Kanina pa ako naghihintay sa'yo, eh. Di ba sabi mo, pupunta tayo dun? Bungad na wika sa akin ni Bert pagpasok nito sa aking silid. Ay, Bert, saglit lang. Kanina pa kasi ako tinatamad, eh. Sagot ko naman dito. Matapos kaming makapag-usap, ay pinilit ako ng pinilit nito hanggang sa wala na akong magawa kung hindi sundin ang nais nito. Matapos kong makapag-ayos ay agad din naman kaming lumabas ng aming bahay upang tumungo sa aming pupuntahan. Ang tutunguhin namin noong mga oras na yon ay ang isang bahay di kalayuan sa amin na walang tao. Alam nyo, Pinuno, maniwala kayo o hindi, ang bahay na yon ay sinasabing bahay ng mga aswang. Talagang mangingilabot ka sa bahay na yon kapag makita mo ito ng personal.
Bukod sa merong mga telang itim na nakasabit sa pinto at bubong nito, ay wala din yung bintana. Napakabaho doon na para bang merong hayop na naagnas sa loob nito. Dala ng kuryosidad ng aking kaibigan, ay hindi ko na ito nagawang mapigilan. Di ko din naman maitatanggi pinuno na nais ko ring malaman kahit papaano ang laman ng bahay na yon. Pagdating namin sa bahay na tinutukoy ni Bert, ay agad din naman kaming tumungo sa entradang pinto nito. Pagtingin namin sa loob ay laking gulat na lang namin nang makita naming napakaraming buto ng hayop ang nasa loob nito. Walang pumupuntang tao doon pinuno, maliban sa amin, kaya nakapagtatakang merong mga buto ng hayop ang nasa loob ng tahanang yon. Ben, duda ko, totoo ang sabi-sabi sa matandang babaeng nakatira dito. Pabulong na wika sa akin ni Bert. Habang kami ay sumisilip sa lugar na yon, ay laking gulat ko na lamang na merong isang matandang babae ang nagwika sa aming likuran. Anong ginagawa niyo dyan? Galit na tanong ng matandang babae. Nang marinig namin yon ay halos magsitayuan na ang lahat ng aking mga balahibo sa katawan dahil sa sobrang kilabot. Hindi ko nga magawang lumingon ng mga oras na yon dahil ang pakiramdam ko ay para kung haharap kay kamatayan. Si Bert naman noong mga oras na yon ay lumingon upang makita kung sino ang nagsalita. Pagtingin niya sa aking likod, ay doon niya nasilayan ang dating may-ari ng bahay na yon. Walang sabi-sabi ay agad akong hinatak ni Bert papalayo sa matanda. Di na din namin nagawang sumagot dito dahil sa ginawang pagkaripas ng takbo ng kaibigan ko. Habang kami ay tumatakbo ay sinipat ko pa ang matandang yun na siyang naging pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko. Pagtingin ko sa matanda ay kitang-kita kong pumasok yon ng kanyang lumang bahay gamit-gamit ang kanyang mga paa. Animoy ang matandang yon ay parabang naglalakad ng nakatuwad na siyang labis kong ikinabahala. Si Bert noong mga oras na yon ay nagsisisigaw habang tumatakbo. Napawi lamang ang pagsisigaw nito nang marating namin ang baryo. Ako naman noong mga oras na yon ay parabang natanggalan ng wisyo dahil sa sobrang takot. Pagdating namin sa bahay ng mga magulang ko ay agad namang kaming pumasok sa loob. Halos maubos ni Bert ang isang galong tubig dahil sa takot nitong nararamdaman. "Oh, ano na naman bang pinaggagawa ninyo?" tanong sa amin ng aking ina. "Ha? Nay, wala naman ho." Sagot ko dito. Di ko na nagawang ipagsabi ang aming naranasan noong mga oras na yon. Gawa ng baka yun na ang magsilbing dahilan upang pagbawalan na akong sumama kay Bert. Mas pinili ko na lamang na itago ito dahil alam ko sa sarili kong magdudulot yon ng problema. Lumipas ang gabi ng mismong araw na yon at doon na nga nagsimulang magparamdam yung matanda sa akin. Sa pagkakatanda ko ay magbabandang 10:00 na ng gabi nang mag-umpisang magparamdam ang nilalang na yon. Naglalakad ito sa aming bubong na parabang merong hinahanap. Nang marinig ito ng ama ko, ay agad naman itong nagising. Nagmumura ang ama kong yon nang lumabas ito ng silid nila ni mama. Ako naman noong mga oras na yon ay pinili na lamang makiramdam sa kung anumang nilalang ang naroon sa aming bubungan. Hanggang sa dumating ang punto na meron akong narinig na nag-uusap sa labas ng bintana. "Di kita tatantanan.
Tandaan mo yan. Ang pagtungo ninyo sa bahay ko ay ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ninyo sa buhay ninyo. Humanda ka dahil nagsisimula pa lamang ako. Wika ng isang babae. Matapos nitong makapagsalita ay agad naman itong nawala sa aming tahanan. Ramdam ko ang pagtakbo nito na para bang sa isang aso. Kinaumagahan ng mismong gabing yon ay agad ko din namang ipinagsabi ang aming ginawa ni Bert kahapon. Nang malaman ito ng aking ina ay halos manggalaiti na yon sa galit. Di ko naman nagawa pang sumagot, Pinuno, gawa ng kasalanan ko din naman kasi yun. Matapos kaming kumain ng pang-umagahan ay agad din naman kaming tumungo sa bahay ng isang albularyo dito sa amin. May marka ang anak mo ng isang aswang. Pero huwag kang mag-alala. Hindi pa to nakakapit sa kanya. Hetong mga gamot at pangontra. Wika ng albularyo. Matapos ako nitong gamutin, ay pinauwi na ako nito. Pinagsabihan ako nito na huwag akong maliligo sa loob ng 3 araw upang tuluyan ng mawala ang markang ibinigay sa akin. Sinunod ko naman ang payong yon at paglipas lamang ng ilang araw ay hindi na bumalik sa amin yung matanda. Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, ay nasa isipan ko pa rin na minsang naglakad ang aswang na aking nasilayan ng patuwad. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Ikalawang karanasan kay Jonah. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, taong 2006 naganap ang pangyayaring ito at sa lugar ito ng Libmanan. Noong mga panahong yon ay kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang karinderya dito sa Libmanan. 24 oras ang trabaho ko doon, Pinuno. Gawa ng mas mabenta ang aming mga pagkain sa tuwing humihinto ang bus na merong pasaherong patungong Maynila at pabalik ng probinsya. Ganon ang kalakaran ng mga karinderya doon, Pinuno, magpahanggang sa ngayon. Madali lang ang pera doon, gawa ng medyo may kamahalan ang paninda sa amin. Yun nga lang ay, medyo nakakabagot sa lugar na yon dahil sa paghihintay. Isang hapon, habang naghihintay kami ng sasakyang galing Maynila, ay naging maayos naman ang lahat. Masaya pa kaming nagkukwentuhan ng mga katrabaho ko sa lugar na yon dahil sa tapos na ang aming trabaho. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay merong isang sasakyang dumating galing Maynila. Nang makita namin yun, Pinuno, ay agad namang kaming pumasok upang pagsilbihan ang mga pagod naming customer. Naging maayos naman ang lahat, Pinuno. Walang anumang problema ang nangyari at naging normal naman ang pag-alis ng sasakyan. Ang iba sa mga bumaba sa sasakyang yon ay mas piniling umihi na lang kesa kumain sa aming tindahan. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, ay meron na namang dumating na sasakyan galing Maynila. Uy, Jonah, bantayan mo yung banyo ah. Baka may mga pasaherong hindi nagbabayad. Wika ng isa kong katrabaho. Sandali lang ah, tatapusin ko lang tong hinuhugasan kong pinggan. Sagot ko naman dito. Matapos kong makapaghugas ng pinggan, ay agad ko namang tinungo ang banyo ng aming karinderya. Matyaga akong nagbantay doon, Pinuno, dahil alam kong yun ang trabaho ko sa gabing yun. Di naman ako nagrereklamo sa lahat ng gawain sa kadahilanang meron akong pamilyang pinapadalhan. Wala pa akong asawa noon at ang tanging sinusustentuhan ko lamang ay aking mga kapatid at ina. Wala kasi kaming nakagisnang ama, Pinuno,
na maaari naming maasahan. Kumbaga, kailangan naming magkayod gamit ang aming sariling kakayahan upang merong makain sa bawat araw. Bilang ako ang panganay sa aming magkakapatid, ay sa akin na ipasa ang lahat ng responsibilidad na dapat ay sa aking ama. Matapos makakain ng mga customer namin sa bus na yon, ay doon na nagsidagsaan ang mga sasakyang patungong Maynila. Abalang-abala na kami noon dahil sa dami ng customer na kumakain. Iniwang ko na muna ang pwesto ko doon sa banyo upang makatulong sa aking mga kasama sa loob ng karinderya. Habang abala ko sa aking gawain, ay meron akong napansing isang customer na kakaiba para sa akin. Normal lang ito kung titingnan, Pinuno. Pero para sa akin ay hindi. Sa bawat pagkain ng lalaking yon, ay pansin ko ang panginginig ng kamay nito na para bang hindi normal. Animoy binabali niya ang kanyang hintuturo nang walang dahilan. Di ko talaga alam ang nangyayari sa mamang yon, Pinuno. Kaya ang ginawa ko ay patuloy ko itong tinitigan. Tinitigan ko ang mamang yon hanggang sa mapansin ako nito. Nang mapansin ako ng mamang yon, ay ngumisi lang naman yun sa akin na para bang merong nakakatawa. Nakangisi yun, Pinuno, pero bakas sa mga mata nito ang pakiramdam na parang wala itong mabuting gagawin. Matapos kaming magkatinginan ng mamang yon, ay nagpatuloy lamang ito sa pagkain. Nung tapos na tong kumain, ay agad naman akong tumungo sa banyo upang umihi. Dala ng sobrang kuryosidad ko, naisipan kong sundan ang mamang yon sa banyo. Di muna ako nagpakita sa kanya gawa ng nananatili yung nakatayo sa labas ng banyo na para bang hinihintay na umalis ang lahat ng taong naroon. Nang wala ng tao sa lugar na yon, ay siya namang pagpasok nito. Dahan-dahan ko itong nilapitan, Pinuno, upang tingnan ang susunod nitong gagawin. Paglapit ko sa banyong yon, ay laking gulat ko na lamang nang makita ko ang mamang yon na para bang nag-iiba ng anyo. Yung normal nitong mga kuko ay nagsisilagasa na sa sahig at napapalitan ng matatalas na kuko na para bang sa aso. Maliban pa dyan ay ang abnormal na pagnganga nito ng kanyang napakalaking bunganga. Rinig na rinig ko ang pag-angil nito na para bang meron itong pinipigilan sa kanyang katawan. Kahit nakakaramdam na ako ng sobrang takot noon, ay nanatili pa rin akong nagmamasid sa lugar na yon. Hindi ako gumawa ng anumang ingay sa paligid upang hindi ako makagawa ng eskandalo sa aming karinderya. Matapos ang mga pangyayaring yon, ay biglang merong nagsilabasan sa damit nito na mga mahahabang itim na balahibo. Pilit itinatago ng mamang yon ang mga ito upang maging normal sa paningin ng tao. Hanggang sa dumating ang oras na merong isang lalaki ang pumasok sa banyong yon para umihi. Nang makita ko ito ay agad naman akong tumayo sa aking pagkakayuko at nag-aktong walang nakita. Paglabas ng mamang yon, Pinuno, ay tinitigan ko pa ito hanggang sa tuluyan na itong makasakay sa bus. Matapos nitong makasakay ay napansin kong meron itong kasamang bata. Ang nakakapagtaka lang sa batang yon ay para bang isa itong manika. Nakatingin lang ito sa malayo at lahat ng sinasabi ng mamang yon ay tinutugon nito. Pagkaalis ng bus na yon, Pinuno, ay agad ko namang ipinagsabi ang aking karanasan sa aking mga katrabaho. Di ako pinaniniwalaan ng mga ito, kaya ang ginawa ko ay pumunta ako sa banyo upang kunin ang mga nalaglag nitong kuko. Pagbalik ko sa aming karinderya,
ay doon na tuluyang naniwala ang mga kasama ko. Ang nakita ko noong mga oras na yon sa banyo ay isang dakot ng makapal na buhok at 10 kukong nalaglag. Di ko talaga mawari kung anong nilalang yon, pero isa lang ang maaari kong paniwalaan, na ang nilalang na yon ay hindi isang normal na tao. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Okay, opinyon ko sa mga kwento. Wala akong masabi kasi talagang solido yung mga ganitong klase ng kwento. Yung isang maiksi lang pero alam nyo yung siksik. Ang sarap magkwento ng ganito, promise, yung merong kaagad ending. Pero, speaking of one hit delete story, ang susunod nating lapag ay yung Lolo Mac na. Mas na-excite naman ako para dun. So, kita-kits tayo sa Lolo Mac. Salamat.